Kinumpirma naman ng PNP at AFP na ilang buwan na ang nakakaraan nang malaman nila sa intelligence report ang planong kidnapping sa Samal Island ng grupong Abu Sayyaf. Pinaigting naman daw nila ang seguridad sa lugar pero ang tanong ng isang grupo, bakit hindi pa rin ito napigilan? Balitang hatid ni Marisol Abduraman. Nitong Hunyo pa lang, may intelligence report na di umano tungkol sa plano ng Abu Sayyaf Group na mangidnap ng mga turista sa isang resort sa Samal Island. Kaya tanong ng Philippine Institute for Peace, Violence and Terrorism Research, bakit hindi ito napigilan? Kung nakarating sa akin, makakarating yan sa ibang intelligence units natin. Kaya pwede siyang ma-prevent dahil umiikot na sa mga piling tao yung information. Bakit ano nangyari sa pagmamanage natin ng intelligence information? Kung yung information na yun ay nakarating sa akin, in-anticipate ko na nakarating dapat yun sa otoridad at nagkaroon na ng tamang measures para ma-prevent yung ganitong plano nila. Batay sa intelligence report, isang nagngangalang Sawadya na subcommander ng Abu Sayyaf ang mamumuno sa operasyon. Isang sibilyan daw na kilala sa kidnap for ransom ang magplano at mangunguna sa pagdukot. Pagkatapos ay ipapasa ang mga bihag sa Abu Sayyaf. Pag nakidnap niya na yung target, tinatransfer niya sa Abu Sayyaf Group para ang Abu Sayyaf Group ang makipag-negotiate for a higher ransom payment. Bago isinagawa ang plano ng Lunes ng gabi, nag-ensayo pa raw ang grupo. Inaral daw nito ang lahat ng detalye, tulad ng ruta ng pagtakas at ang bilis ng speedboat na gagamitin. Ang plano raw, mula Samal Island, dediretso ang grupo sa Palimbang Sultan Kudarat hanggang makarating sa Sulu. Kinumpirma naman ng PNP at AFP na may intelligence report nga ilang buwan na ang nakakaraan tungkol sa planong kidnapping. Ayon kay Pulisino Superintendent Robert Fajardo ng PNP Anti-Kidnapping Group, pinaigting daw nilang seguridad sa Samal na matanggap ang ulat. Ang AFP naman, kulang daw ang natanggap na detalye. We have that information but hanggat hindi natin confirm, it is just raw information. Nobody has claimed responsibility yet. So kahapon may mga information na may mga bangkas sighted, loaded with foreigners. Pero when we verify them on the ground, on the waters, wala naman, negative eh. Hindi man itinanggi ng ating otoridad na meron nga sila natanggap na impormasyon hinggil sa nasabing pangingidnap, hindi naman daw may tuturing na nagkaroon ng lapse sa seguridad. Isolated case lamang daw ang nangyari at nananatili raw na mahigpit ang kanilang pagbabantay sa seguridad. Kasunod ng insidente, pinaigting na raw ng PNP ang seguridad sa mga tourist destination sa bansa. We have leveled up yung target hardening measures ng mga resorts with catering to foreign tourists. Tiniyak din ni PNP Chief Police Director General Ricardo Marquez na hindi maaapektuhan ng insidente ang mga paghahandang pansiguridad para sa Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Leaders Meeting na gaganapin sa Pilipinas sa November 18 at 19. Naglabas naman ng babalangkana na sa mga mamamayan nitong bumabiyahe sa Pilipinas. Dalawa kasi sa mga biktima sa kidnapping sa Island Garden City of Samal ay mga Canadian. Pinaiiwas muna ng Canada ng mga mamamayan nito sa pagbiyahe sa Autonomous Region in Muslim Mindanao, Zamboanga Peninsula at ilang pang probinsya dahil daw sa banta ng pag-atake ng mga terorista at pagdukot. Marisol Abduraman, GMA News.